mega love shoutout sa ating mga solid supporters ng Team Mides, International Solid Family, Worldwide, International Italy, Philippines Fans Group, Bacolod and Panay Island, Barcelona, Spain Chapter, USA and Canada, Team Europe and Hong Kong. At sa iba pa mga supporters na nanggaling sa mga team na sinusundan pa rin nila si Mides. Siyempre sa ating mga Team Jomcar dyan, Edsy, Sid, Rose, Rara, Erica, Rochelle, and Jedith, and Team Kapobre. Kaya sa ibang supporters dyan na naligaw, dito lang sa community ni Mides ay sapat na. At dito mo marinig ang katotohanan. Laban sa kabilang baryo na walang kinikilingan at walang inuurungan. Mides community ay sakalam na. Pag nasa katotohanan ay ipaglaban mo. Ang iyong lingkod, Egypta TV. Kabilang baryo, umiiyak na at nag-uumapaw. Nagdurugo ang kanilang mga puso dahil sa pagkakita nila sa billboard ng ating bida, where it is now located at Paseo de Magallanes, Green Hills, and Camp Aguinaldo. And of course, just because of this trending billboard ng ating bida, syempre, may nagdurugo ang puso. Ang kabilang baryo na dati naging puti, ngayon ay naging itim. So, doble kara si Madam. Ano ni? Ganyan ka na ba talaga sa tanda mong yan? Gamitan lang? Gano'n na ba talaga kaitim ang kanilang mga budhe? Mag-asawang dating nakaalalay kay Mides. Ngayon, bumaliktad na. As certified user talaga ang mag-asawang ito na katulad ng kanyang anak na dating nakikinabang at may pa I love you pa. Yun pala, balimbing. Naahas. May you have more birthday to come. Ingat ka palagi na. Stay humble and healthy. Love you na. Love you na. Love you na. Si King Cos naman ay pa-victim effect na nanawagan sa kanilang community na ang mga reactor daw ni Mides ay napalayas raw sa kanilang kulto. Excuse me, lumayas kami ng kusa dahil punong-puno na kami. Talsik ng inyong mga kulangot na punong-puno na ng bakterya. Hindi matanggap ang kanilang pagkatalunan sa maliit na community na may paninindigan na hindi nila kayang patumbahin dahil marami kaming resibo. Kaya ngayon si King Cos gumigimik kung ano-ano na lang mga sinasabi. Laging nagfe-fake news o pangdalawin lagi ng mga kalaban. Nagpapaawa, fake news raw ang mga reactors ni Mides. Fake news ba talaga? O nagpapaawa lang kayo? Yan ang ugali ng twisted community. Para tuloy-tuloy na makakuha ng mga pondo. Kawawang mga sponsors. Napapraning na sila sa mga bashers. At takot na sila sa sarili nila multo. At hindi nila matanggap kung anong success meron si Mides ngayon. Lalong-lalo na dito sa billboard. Tatapatan raw nila ng mga artista. Papakita ng talunan ang mga kalaban. Goliath versus David. Natakot? Dahil kung sino ang namumuno, ganun din minions nila. Kung kailan pa uugod-ugod, saka pa nagiging pasaway. Nagmana yata ang anak niya na los-los na ang mentality.
Bakit ganun kaya ang mga crab mentality ng kabilang ibayo? Mukha yatang na-offload na. Kailangan ng i-revive dahil wala na sa series. O kailangan na ng change oil dahil matagal ng bakante. Para lumuwag ang pang-uunawa. O kailangan na ng hipo. Hindi na nahiya. Pinatulan pa si Bunso Midef para tayo makagante. Ito dapat gawin natin sa kanila. Mga warriors dyan, mga sexy ladies, pulutin nyo na at isako nyo. Baka napisa na sa mga jeepney. Alam mo, ito mga sexy ladies, na pagkaisahan nila ako. Grupo nga nila ako, pero binlock nila ako. Mga siraulo talaga tong mga kagrupo ko. Takot lang nila, pasok ko sila sa sako dito at gulong-gulungin ko sila dito sa YouTube channel ko. Hindi, ito yung mga palaban, babalatan ka talaga ng mga to, kaya takot ako dito. Hindi ka palalabasin ng buhay ng mga to. Sorry na sa ibang mga sexy ladies, binlock nyo ako eh. Yan na lang nahalungkat ko sa baon. Yung mga annoying. Mahilig pala magdala ng cellphone, no? Pag kumakain at dumadayo, nakasilpon sila lagi. Oh my God! Kahiyaang oy, may dala-dala laging cellphone. Silupin, pero hindi na silupin ngayon. Tupperware na talaga. Ganyan kagarapal ang mga taga-kabilang baryo. Walang GMRC, good manner and right conduct. Ang mga taong ito ay may something on themselves and they deserve on their way to Mandaluyong. I heard recently lang na merong isang beneficiaries na binigyan ng sponsors na 100K. And you know what? 50K lang ang ibinigay na cash on hand sa beneficiary. Pero ang 50K ay hawak ni Kos. Oh my goodness! Bakit ganon? Ano yun? May pa-earnest money sila? Para hindi na makawala sa kanilang mga kamay. Ganon sila kawais. Nakakahiya ang pag-ugali ng taong ito na si Kos. Kaya kayang-kayang i-manipula ang mga naiwang beneficiaries. Pero kay Midef, hindi nila kayang utuin. Kaya they took advantage doon sa mga mahinang beneficiaries. And they utilized the time left ng mga beneficiaries sa kanilang mga kamay. Hindi pa sila kontentong pagkapirahan ang mga ito by earning more monies from them.
Ini-exploit nila ang mga kabataan sa kanilang mga kamay. Pero itong mga recipient ay patuloy na nananahimik dahil wala silang magawa. Kontrolado nila lahat. At sa patuloy na pananahimik sa community ni Midef, patuloy pa rin binabangga nila. But silence is the language of God. Fence around wisdom and most powerful scream na ibato laban sa kanila when they refuse to recognize, understand, and acknowledge our success. Bago tayo mag-end, hulaan niyo muna ang taong ito. Maniwala, sapagkat sa Diyos nagmumula ang pagpapala. O kalma, ikaw ay magtiwala, maniwala, sapagkat sa Diyos nagmumula ang pagpapala. O kalma, ikaw ay magtiwala, maniwala, sapagkat sa Diyos nagmumula ang pagpapala. O kalma, ikaw ay magtiwala, maniwala, sapagkat sa Diyos nagmumula ang pagpapala. Hanggang dito na lang, Egypta TV, maraming salamat po.